Isa talaga ito sa the best gawin kung paano natin mapapreserve ang bunga nito. Perfect ito pang himagas, pasalubong at pang negosyo. Kaya kapag maraming bunga ang mangga or mangoes nyo, huwag itong itapon at gawin nating masarap na dried mango chips. Dito hindi mo kailangan ang maraming ingredients para makagawa dahil 2 sangkap lang ang ating gagamitin. Yung mangoes na gagamitin natin dito ay dapat nahugasan na ito to make sure na malinis din bago balatan. Kapag mag-slice na tayo, it is important na i-try natin ang ating best to slice na pantay-pantay ito at hindi masyadong makapal at manipis, or else they will need to cook or dehydrate different lengths of time. At dahil ang hinahanap natin dito ay ang raspberry textured. Kapag sobrang nipis naman ang ating paghiwa dito magiging crispy ito at hindi raspberry. Nasa 2 kilos lahat itong ating gagawing dried mangoes. At lipat na natin ito sa ating kawali for the syruping process. Kung favorite mo din itong dried mangoes, please comment down below kung saan ka nanonood para malaman ko din kung saan ba umabot ang video natin for today. Now, mag-add na tayo dito ng 300 grams na asukal. Shake natin ito para ma-spread ang asukal, then takpan natin at hayaang matunaw ang asukal for about 1 hour. Pakuluan natin ito ng about 3 minutes, kaya mas mabuti na ang mangoes na gagamitin natin dito ay hindi overripe, at hindi masyadong manipis ang pagka-slice nito dahil may tendency ito magiging mushy kapag pinakuluan. Drain din natin ito, saka i-rinse natin ng tubig to remove excess sugar, pero optional lang ito, then leave it for a while, hanggat sa wala ng tubig na naiwan sa ating mangoes. While waiting to completely remove ang liquid, prepare naman natin ang ating cheesecloth na gagamitin sa pag-dry ng mangoes. Then, transfer natin ito individually sa isang malinis na tela. Dahil wala tayong dehydrator, dry natin ito sa oven. Kung wala kayong oven pwede nyo ito ibilad sa araw ng ilang beses. Make sure lang na hindi ito dadapuan ng mga insects tulad ng langaw. Dry natin ito sa oven ng at least 15 hours at 60 degrees. Ang drying time nito nakadepende sa laki at kapal ng mangoes. After drying, hayaan lang muna natin ito para mag-cool down. Mas maganda kapag sa clean cloth ito nakalatag, dahil mabilis lang ito tanggalin. Minsan kapag sa parchment paper ang ating gagamitin dumidikit pa ang sliced mangoes, lalo na kung manipis ang pagka-sliced. Ngayon naman, sprinkle natin ito ng granulated white sugar, or pwede naman kayo gagamit ng powdered sugar dito, then mix natin ito ng mabuti hanggat sa makoat ang bawat dried mangoes. For packaging naman, gagamit tayo dito ng full clear stand-up pouch with ziplock, or gagamit din kayo ng Plodalen na plastic bag. Kapag walang plastic tulad nito, pwede nyo i-store ito sa mason jar, or any plastic bag then seal dito ng mabuti. Pwede nyo ito i-store sa room temperature or i-store sa refrigerator. At dahil hindi tayo gumamit ng any preservatives, less lang ang kanyang maging shelf life. Pero pwede din naman ito aabot ng 6 months or more. Thank you for watching, and please follow and subscribe for more easy recipes, and happy cooking buddies.